regarding sworn declaration of gross remittances. Ito po, i-explain natin. Itong babanggitin natin ay manggagaling sa Revenue Memorandum Circular 8, 2024. Ito po yung clarifying the provision of Revenue Regulation number 16, 2023 imposing withholding tax on gross remittances made by electronic marketplace operators and digital financial services providers to seller merchants. So dito may Q&A, ayan, or yung ating illustration, example siya. So dito nakalagay, noong March 2024, ayan, nag-submit si seller kay BIR na naka-indicate doon, nag-submit siya ng sworn declaration of gross remittances kay BIR na naka-indicate doon na less than 500,000 yung kanyang magiging sales for 2024. Pero, pagdating naman ng August 2024, nalaman ni seller na nag-exceed na pala siya sa 500K threshold, kaya nag-submit siya ulit ng sworn declaration of gross remittances na naka-check naman doon na exceeded na siya sa 500K. So, pag nag-exceed ka na, makakaltasan ka na ng withholding tax or required na si platform na magkaltas ng withholding tax sa'yo. Pagdating naman ng January 20, 2025, hindi niya na kailangan mag-submit ng sworn declaration of gross remittances dahil nag-exceed siya noong August 2024. So, hanggang January 20, 2025 or sa taxable year 2025 ay makakaltasan pa rin siya ng withholding tax. Pero, during 2025 sales mo ay na-determine mo o nalaman mo na hindi ka pala lumagpas sa 500K threshold, sa 2026, January 2026, pwede ka na ulit mag-submit ng sworn declaration na less than 500K yung sales mo at hindi ka na ulit makakaltasan ng withholding tax. Kaya 'di ba mapapansin nyo doon sa TikTok seller or doon sa mga platform natin, pero pinaka nakita ko kasi doon sa TikTok na hindi na nila natitik yung less than 500 at ang pwede mo na lang matik or maklik is yung more than 500K sales. Baka kasi nag-exceed ka na nung 2024 sa 500K sales kaya wala ka ng choice na mag-submit ng less than 500K na sworn declaration. So, sana naging mas malinaw sa inyo tong sworn declaration of gross remittances na sinasubmit natin sa platform. Kung gusto niya pa pong basahin yung iba pang mga nakasulat dito sa Revenue Memorandum Circular number 8, 2024, ay pwede niyo po itong makita at mabasa sa BIR website. So, yun lang mga momsi. Again, ito si Mami Chris. Kung may question, suggestion, and correction, i-comment nyo lang po dyan. Huwag nyo din nga palang kalimutan mag-join sa ating free group. Exclusive group ito para sa mga non-VAT online sellers. So dito nagtutulungan ang mga online sellers at nagre-remind tayo ng mga kailangan i-submit at i-comply sa BIR. So join na kayo dito. Ang link nito ay nasa aking bio. So yun lang mga momshies. See you there.